Hello po, magandang hapon. Magandang hapon po. Hala. Ay, good afternoon po. Good afternoon, Brad Herbert, Brad Eric, Sis V, Pastor Hermie. Magandang hapon po sa lahat. Blessed afternoon po sa lahat. Sister Tay, Brad Utoy. Mapagpalang hapon po. Good afternoon. Kinakabahan po ako. Look at my hands. Oh, pawis na pawis po. Ay. Hello po. Ang hirap pala nito. Wala kang naririnig. Ay. God bless din po, Brad Jojo. Hello, Sis Maricar. Magandang hapon po, Blood Flavio. Mapagpalang hapon po, Pasben. Blessed afternoon po sa lahat. Kumusta po? Nami-miss ko na kayo. Miss na namin kayo. This is it talaga, Brad Sam. This is really is it. Blessed afternoon po, Brad Romeo, Brad Jogar. Magandang hapon po. Nanginginig ako. Nanginginig ang tuhod ko. Good afternoon, Sis Gina. Blessed evening po sa mga nasa Pilipinas. Hello po, Pastor Rods. Blessed afternoon po. Blessed afternoon po sa lahat. This is really is it, Pas. Blessed afternoon po, Pastor Roland. Amen po, Pasben. Amen po. Basang-basa na nga yung panyo ko eh, oh. Grabe. Basang-basa na po ang aking panyo. Salamat po, Brad Jogar. Gandang hapon, Paspam. Amen po. Time check. 5:02. Ilan na ba? Ala, dami nila. 19 na. Amen, Pastor Rods. Amen po.
Pwede na po ba tayong mag-umpisa? Pwede na po ba tayong mag-umpisa? Hello, Maricoy! Sis Naji! Good afternoon! Sis Thea! Blessed afternoon po, Pastor! Pastora to be, matagal pa yan, Maricoy. Ay, glory to God. Amen po. Pwede na po ba tayong mag-umpisa, Pas? Pwede na po. Dinig po ba ako? Okay lang po ba? Dinig po. Naririnig po ba ako? Okay po. Dinig po. Blessed afternoon. Welcome po. Okay po. Start na po. Okay, hallelujah. Manalangin po muna tayo. Hallelujah, hallelujah. Ama naming nasa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming Diyos na nagmamahal sa aming tunay at totoo, ang aming Diyos na nagpapatawad, ang aming Diyos na di nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon, sa kadakilaan mo, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat sa proteksyon na binibigay mo sa amin. Salamat sa provision na lagi mong ibinibigay sa amin. Salamat po, Lord, sa kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, na nagkaroon ako, Panginoon, ng lakas ng loob na gawin ito sa araw na ito, Panginoon. At hinihiling ko po, Panginoon, na ang iyong anointing, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, na itago niyo po ako sa inyong likuran at kayo po, Panginoon, ang manguna sa akin sa mga oras na ito, Panginoon. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang kabaha na nararamdaman ko, Lord, at nawa, Panginoon, ang aking mga bibig ay iyong mga bibig, Panginoon, upang salita mo lamang ang mamutawi sa aking bibig, Panginoon, at mensahe mo lamang, Panginoon, ang aking maihayag. Salamat po, Panginoon, at ako'y humihingi ng kalinisan sa puso't isipan, Panginoon, upang nararapat akong maghayag ng iyong mga salita sa mga oras na ito, Panginoon. Patawarin mo ako, Lord, sa mga nagawa ko na isip, nasabi na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Ito man ay intentional or hindi intentional, Panginoon. Humihingi ako ng kapatawaran. Salamat po, Panginoon, na nagkasama-sama muli kami ng aming mga kapatid. Hindi man kami magkakasama physically, Panginoon, but we are united in spirit, Panginoon. Kaya namin ito ginagawa, Panginoon, upang pag-aralan ang iyong mga salita, Panginoon, na siyang aming kinakapitan sa mga panahon, lalong-lalo na sa panahon ngayon, Panginoon. Salamat po, Lord, at pinupuri ka namin, Panginoon, dinadakila, sinasamba sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen po. Hallelujah! Good evening, Pas V. Kumusta po? Miss ka na namin dito. Yun po. Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa Deuteronomy chapter 7 verse
6 to 15. Ito po, sa verse 6, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ay ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Kundi dahil sa iniibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Faraon na hari ng Ehipto. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. At pinaghihigantian sa kanilang mukha ang mga napupuot sa Kanya upang lipulin. Siya ay hindi magpapaliban doon sa napupuot sa Kanya, Kanyang paghihigantian sa kaniyaring mga mukha. Iyong ngang iingatan ang utos at ang palatuntunan at mga kahatulan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na inyong ganapin. At mangyari na sapagkat iyong dininig ang kahatulang ito ay iyong tinutupad at iyong ginaganap ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at igagawad ang kagandahang loob na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang. At kanyang iibigin ka at pagpapalain ka at padadamihin ka. Kanya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga guya ng iyong kawan sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Magiging mapalad ka kaysa lahat ng mga bayan. Walang magiging baog na babae o lalaki sa inyo o sa inyong mga hayop. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. At wala siyang ihuhulog sa inyo na masamang sakit sa Ehipto na iyong nalalaman, kundi ihuhulog niya sa lahat ng nangangapuot sa iyo. Amen. Uy, nandyan si Nika. Good afternoon, Nika. Magandang hapon, Rods. Ito po, papamagatan po natin ang ating pag-aaralan ngayon ng Resting in the Faithfulness of God. Dahil napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. Yun po, dito po sa ating teksto, si Moses po ang nagsasalita dito. Ito po yung parang briefing niya sa mga Israelita nung malapit na silang makarating sa lupang ipinangako ng Diyos na ibibigay sa kanila. Ito pa rin po yung from the time na nakalabas sila sa Ehipto po. It took them 40 years to travel hanggang doon sa Promised Land. At yung 40 years na yun, marami pong nangyari doon. Marami pong kababalaghan din po na ginawa ng Panginoon sa kanila. Ito po yung di ba, iniligtas po sila ng Panginoon sa mga kamay ni Haring Faraon doon sa Ehipto. Kaya po sila nakalabas doon ay dahil po sa kapangyarihan na ginawad po ng Panginoon. Dahil sa kapangyarihan po ng Panginoon. Kaya po sila nakalabas doon at kanya ngang dadalhin sila doon sa lupang kanyang ipinangako. Yun po. At
Yun po, kung babalikan natin yung ating binasa kanina, makikita po natin dun sa verse 6 to 8 na ang favor ni Lord talaga ay binigay niya sa Israel. Na hindi dahil sa sila'y mabait, bagkus yung journey nga, yung 40 years journey nga nila noon ay nagpasaway nga din po sila, na ang sabi nila ay inilabas sila ng Panginoon sa Ehipto tapos para ipapatay lang sa mga Amoreo, pero hindi po ganun ang nangyari. Yung pagpapasaway nila ay ano po, parang siguro parang yung instinct na lang din sa kanila, na kasi meron silang mga napagdaanan doon na makakalaban ba. Yun po. At yun, pinili sila ng Panginoon, yung favor ni Lord na binigay, na pinangako sa mga ninuno na sila Abraham, Isaac at si Jacob ay kanyang tutuparin. At ito nga po yung inaano niya sa kanila, yung ito, 'di ba, inilabas sila sa Ehipto at dadalhin sila doon sa lupang ipinangako. Dahil pinili sila ng Diyos, hindi sa dahil sa marami sila or hindi dahil sa mababait sila, kundi pinili sila ng Diyos dahil may purpose siya sa kanila. Sila yung chosen ones, chosen. Sila yung chosen people na doon nakalaan sa promised land. Ayan po. Kumbaga po, tinupad po ng Panginoon yung pinangako niya kila Abraham, Isaac at kay Jacob. Makikita po rin natin dito ang lahat ng ipinangako ng Panginoon ay kanyang itinupad. Lahat ng gusto niyang gawin ay kanyang ginawa. Kaya dito po sa verse 9, which is ito po yung pinaka-key verse natin, na yun nga po, yung know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Kaya po dito sa ating ano ba yan? Bulal na ako. Dito po sa ating pinaka-key verse ay pinagdidiinan po ni Moses dito sa kanila, sa mga Israelita, na kung sino po ang Panginoon, kung ano po yung kapangyarihan ng Panginoon, na siya po yung Diyos na tapat, na siya po yung Diyos na nagmamahal ng tunay at totoo, na kanyang tinutupad ang kanyang mga utos. So makikita po natin dito na parang may kondisyon po ang Panginoon, kasi sabi niya diyan, sabi niya diyan, He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generation of those who love Him. So ibig sabihin po, yung mga taong ano lang din po, yung mga nagmamahal din po sa kanya, sumusunod sa kanya, ang pinagpapala din po ng Panginoon. Doon dahil siya po yung Panginoon na sabi nga diyan, naggagawad siya ng kagandahang loob sa mga umiibig sa kanya. So He kept His covenant and steadfast love to those who love Him and keep His commandments. So obedience po, obedience ang pinaka dito, pinaka yung root word. Obedience po, pagsunod po sa Panginoon. Dahil po pag malinaw po na pag itinuturing natin ang ating sarili na anak na tayo ng Diyos, kailangan po natin mag-obey sa Kanya at mahalin siya. Hayaan natin siyang manahan sa ating mga puso at ayun po, tayo po ay Kanyang ililid. Bibigyan antag nito, yung gagabayan niya tayo sa lahat ng oras. Dito naman po sa kung titignan po natin sa verse 10, binabalaan po ni Moses ang mga Israelita na lilipulin ng Diyos at paghihigantihan ang mga taong namumuhi at napupuot sa Kanya. Yun nga po, pag sinuway po natin ang Panginoon, patuloy tayong gagawa ng mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Asahan po natin ang mga consequences. Alam po natin yung consequences na yon na maaring ipataw niya sa atin
kung consequences, kung maganda yung ating ginawa, di maganda rin po yung ibabalik ng Panginoon sa atin. Pero kung hindi po maganda yung ating mga ginawa, malamang po na papaluin din po tayo ng Panginoon. Kaya yun po, kung babalikan po yun po, kung titignan din po natin sa verse 11, ay mariin na ipinaalala ni Moses sa kanila na kailangang maging maingat sila sa batas, utos at sa palatuntunan ng Panginoon sa kanyang mga inuutos. Yun nga po, para sa atin po, obedience talaga. Obedience na naman. Kung mamumuhay po tayo ng naayon sa kalooban ng Panginoon, tiyak na bibigyan niya tayo, at mabibigyan natin siya ng kaluguran. Mamumuhay tayo ng naayon sa kanyang kalooban, yun po, malulugod po ang Panginoon sa atin. At kung nag-obey po tayo sa lahat ng mga utos niya, talagang ang pagpapala ay siksik, liglig at umaapaw na ibibigay niya sa atin. Obedience. Obedience, paano ba yung isang example ng obedience, test of obedience. Ito na naman, pinaka-favorite na example, yung tithes. Di po ba? Kung nag-obey tayo sa Panginoon, kung pangahawakan po natin yung kanyang mga promises, kung ano natin yung Malakay 3:10, di po ba? Sa Malakay 3:10, sa pagbibigay po ng tithes. Ang sabi po ng Panginoon, subukin nyo ako. At ayun, yun nga, yung ating pong makikita. Ang gusto po kasi ng Lord, believe and you will see. Pero madalas sa ating mga tao, to see is to believe, which is ayaw po ng Panginoon yun. So kung tinetest niya yung obedience natin sa pagbibigay po ng tithes, hindi po natin kayang bitawan ang 10% ng ating kinikita kung walang Kristo sa ating mga puso. Mahirap pong bitawan yon. Pero kung iisipin naman po natin, ang 10% na hindi atin, sa Panginoon po iyon. Kasi kung tutuusin, hindi po kailangan ng Lord hindi po kailangan ng Lord ang ating mga kinikita. Bagkus ito po ay ginagamit sa kanyang ubasan sa ating church. 'Di ba, spoiled nga tayo sa church. Lahat church. Di ba? Speaking of church, bayaran na naman po ng church ng pahay. Yun po, ang ano po dyan is, yun nga po, kumbaga hindi kailangan po ng Panginoon ang ating mga binibigay sa Kanya, bagkus ito po ay ginagamit sa Kanyang ubasan. Kumbaga po, ang lahat ng meron tayo, i-acknowledge natin na nanggaling po ito sa Panginoon. Kumbaga, manager lang niya tayo sa kanyang kayamanan. So, tinetest niya yung obedience natin kung paano tayo mag-give back. Yung 10% lang po yung hinihingi, yung 90% po ang sa atin. That is more than enough na po para sa ating mga pangangailangan. Pero kung minsan po kasi sa atin, mas nangingibabaw po yung mga wants natin, which is not, hindi po dapat sana. Kaya, yun po. Favorite example po yung tithing. Yun po, yun nga, makikita po natin sa from verse 12 to 15, na pag nag-obey po tayo sa Panginoon, yan po, siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala ang ibibigay niya sa akin. Believe and you will see po. Hindi po yung to see is to believe. Kasi po kung example din natin yung pag nagtanim ka ng kokonti, siyempre, alangan naman na aani ka ng marami kung kukunti yung tinanim, di po ba? Na yun po, kaya kung nagtanim ka ng konti, aani ka rin ng konti. Pag nagtanim ka ng marami, aani ka rin ng marami. Yun po yung nakikita kong ibig sabihin po ng Panginoon dyan, na yung pagpapala niya is siksik, liglig at umaapaw once na nag-obey ka po sa Kanya. Yun po, at naaangkop naman sa sitwasyon natin ngayon ang sa verse 15.
yung proteksyon na nagmumula po sa Kanya. Sabi nga dyan, ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. Sa panahon ngayon, kung titignan po natin ang COVID-19 statistics, anong bansa o sino po o anong bansa ang na-inflict ng todo? Diba? Amerika, USA. Bakit kaya? Diba sa Amerika po, talamak dyan yung abortion, yung same-sex marriage, marami dyan ang atheist, yung mga hindi naniniwala sa Panginoon. Ang Europe po, diba sila yung mga nangunguna, yan USA, tsaka dyan sa banda sa may Europe. Diba ang yayaman nilang bansa? Pero ito pong si COVID-19, parang isa siyang reminder na sa mata ng Diyos walang mahirap walang mahirap, walang mayaman. Itong COVID-19 na ito, maliit, hindi natin nga siya nakikita, napakaliit lang niya. Pero ang epekto niya po, sino po yung na-inflict ng todo-todo? 'Di ba yung mga mayayamang bansa? So, parang ito po yung ito pong pandemic crisis na ito is just a call, wake up call para ang mga tao ay mag-repent and mag-turn back to Jesus, magbalik loob sa Panginoon. Kasi yun po, tignan po natin gaano man sila kayaman. Pero hanggang ngayon, ilang buwan na po ang nakakaraan. Hindi pa nila nadidiscover yung lunas nito. So, kung sa atin naman po is naniniwala tayo na ang kapangyarihan na lang po ng Panginoon ang makakapagpapigil po dito sa COVID-19. Ang paglaganap po ng COVID-19 na ito. Pero pasalamat po tayo dahil wala po sa ating kapatiran, wala po sa ating mga pamilya ang nadapuan po ng virus na ito. So, it's a big thank you po yan sa ating Panginoon dahil hindi niya tayo pinapabayaan. Ang kailangan lang po natin gawin ngayon is to trust Him wholeheartedly. Trust Him with all our hearts. Trust Him with all our minds. Trust Him with all our souls. Dahil makikita at mararamdaman po natin ang glory po ng kanyang glory po ng kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Maging aware lang po tayo sa presensya niya sa ating mga buhay. Kasi kung minsan po hindi natin nagiging unaware tayo sa presensya niya, ini-ignore natin siya. Pero kung pakikinggan lang po natin yung mga calling ng Panginoon, tiyak po na ma-enjoy natin, ma-experience natin yung glory ng kanyang goodness sa ating mga buhay. I-entrust po natin lahat sa kanya, ang ating mga circumstances. Believe in His power. And surely po, makikita at mararamdaman po natin kung paano siya kumilos sa ating mga buhay. Amen. Yun po, sino po ba ang Panginoon, ang God na ito? Bakit kailangan natin manahan sa kanyang faithfulness? Sino po ba siya? Isa po sa amazing things meron po ang Panginoon is that He is faithful. Na whenever He makes a promise, He always keeps it. Hindi po siya nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi po siya nagbabago. Infinite in His power and absolute in His faithfulness. Yan po ang ating Panginoon. He always gives what we need, but not always on what we want. Ito po, yung sinasabi ko rin po kanina, na ibibigay po ng Panginoon ang ating mga pangangailangan, pero hindi ang ating yung mga wants, yung ating mga gusto. Makikita po natin yan sa Philippians 4:19. Panghawakan po natin ito.
but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Di po ba? So, kung tayo po ay may mga pangangailangan, tayo po ay idulog natin ito sa Panginoon at hindi niya tayo papabayaan. Ipoprovide niya po ang mga pangangailangan natin. Pero ang yung wants natin, hindi lahat. Bonus na lang po yung wants kung makukuha natin yung wants natin. Bonus po yun. Yun po. At isa pa, God is a compassionate God and a gracious God. Slow to anger and abounding in loving kindness and truth. Yun po, ang ating Panginoon ay panghawakan po natin yung salita din niya na hindi niya tayo pababayaan ni iiwan. Because nothing can separate us from His love. Unfailing love, unconditional love po yung pagmamahal po ng Panginoon sa atin. Siya po yung at all times, in all things, in all circumstances, God is always the same at hindi siya nagbabago. Yun po, why do we believe that God is a faithful God? Ano po yung basis ng belief na yun kung bakit ang ating pong Panginoon is a faithful God? Una po, He is an omniscient. He is omniscient, the all-knowing God. Gaya po ng pagpili niya sa Israel. He chose Israel hindi po sa basis na may nagawa silang mabuti or ano paman, kundi pinili niya ang Israel according to His purpose. May purpose siya. At nangyayari po na sa ating paligid ngayon, hindi pa natin batid kung ano man yung purpose ng Panginoon. Bakit ganito na lang yung epekto ng COVID-19 sa ating mundo. Pero maaring ito nga po ay isang wake-up call upang magbalik loob tayo sa Panginoon. Dahil siguro masyado na tayong nag-e-enjoy sa buhay dito sa mundo na ginagalawan natin na hindi na natin na nakakalimutan ano ba yan? Nakakalimutan na po natin siya. Yun po, alam niya, sa ating mga buhay, alam niya po ang nangyayari sa atin. Alam niya lahat. Ang ating mga pangangailangan, ang ating mga pagkakamali, ang ating mga kahinaan, ang ating mga karupukan, ang ating mga desire, ang ating mga plano. Alam niya lahat yan. Ang ating life situation noon, ngayon, at sa ating future, alam niya yan. So, ang kailangan lang po natin gawin is trust Him. Trust His sovereignty. Dahil alam niya po ang lahat ng nangyayari sa atin. Kung meron man tayong mga pag-uugali na hindi na ayaw natin ilabas sa ibang mga tao, kung yung mga pakitang tao. Pero sa Panginoon, kahit itago mo, hindi mo yan may tatago. Alam niya kung anong nilalaman ng puso mo. Alam niya nga kung ilan yung hibla ng buhok natin, di po ba? Pero tayo hindi natin alam, pero ang Diyos alam niya. Meron po yun, nabasa ko yun, pero hindi ko na alam. It is written, Pastor Rods, but hindi ko na pa matandaan kung nasaan. Yun po. All-knowing God. Alam niya po lahat. Alam niya lahat yung nangyayari sa ngayon. So, sa ating sitwasyon ngayon, alam niya po. Ang gusto lang po ng Panginoon is, yun, lumapit tayo sa Kanya. Dahil nandyan lang siya sa ating mga tabi-tabi. Kaya ang pananalangin, hindi po kailangan pumunta pa tayo sa church or sa faith house, kundi God is everywhere. He is always within our reach. Nandyan lang siya. Kaya ang pagdadasal, walang pinipiling oras. Magdasal ka kahit anong oras, kahit saang lugar pwede. Dahil ang Diyos ay nandyan lang siya lagi. Nandyan lang siya lagi sa ating tabi.
Pangalawa po, He is omnipotent, the all-powerful God. Kung i-describe natin siya, lahat ng superlative degree sa adjective, pinakamataas, pinakamakapangyarihan, pinakadakila, yan po ang ating Panginoon. He is in control of everything. Nothing is too hard for Him, sabi nga sa Jeremiah 32:17. Nothing is too hard for Him. Dahil He has all the power. He has all He has all the control. He is in control of everything. Gaya po ng way niya kung paano niya nilabas ang mga Israelita sa pagkalipin sa kamay ni Haring Faraon. Diba, ginagumamit siya ng yung kanyang kapangyarihan para makalabas yung mga Israelita sa Ehipto at dalhin sila doon sa lupang ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga ninuno. Yun po, very powerful. Lahat ng power nasa Kanya. Alam niya lahat. Yun, kung babalikan nga po natin yung kay Pastor Rods, 'di ba, ang lakas ng hangin doon sa bangka na malulunod na sila. Pero sa kapangyarihan po ng Panginoon, tumigil po yung unos. Tumigil po yung malakas na unos doon. Kaya ganun po ka-powerful ang ating Panginoon. Kumbaga, hindi natin maarok kung anong kaisipan meron siya, kung anong power meron siya. Dahil siya po yung pinaka sa lahat. Pinaka-powerful sa lahat. Yun po. Pangatlo is, He is omnipresent. God is always present. He is always within our reach. He exists everywhere. Sabi nga, just call upon the name of the Lord and He's always be there to guide, to help, to save, to protect, to provide. Lahat po ng kailangan natin, tumawag lang po tayo sa Kanya and He's always be there for us. Di niya tayo bibiguin kung tayo ay tapat din po sa Kanya. Pangatlo po, God is truthful. God never lies. Hindi po siya nagsisinungaling. He cannot deny Himself. Everything that He says is true and reliable. Every single promise that He makes, He always fulfills it. Makikita po natin yan sa 2 Timothy 2 verse 13. At saka sa Titus 1 verse 2, yung pagiging truthful po ng Panginoon. Totoo siya, tatapat at totoo. Yun po ang ating Panginoon. And number 5, God is immutable. The unchanging God. Makikita po rin natin yan sa Lamentations 3:22-23. At all times, in all things, and all circumstances, God is always the same. He will never change. He never changed and He will never change. God is faithful noon, ngayon at magpakailanman. Ang ating Panginoon ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang kanyang the promises of God are powerful in a way na pag nag-promise siya ay talagang tinutupad niya. Kung tayong mga tao, madalas kung tayong mga tao, madalas sinasabi natin, life is a constant change. Constant po yung pagbabago sa ating mga tao. Pero sa Panginoon po, constantly unchanging. Hindi talaga nagbabago. That when God keeps His promise,
when God gave promise, He always keeps His promise. Pero tayong mga tao, pag nag-promise, promises are made to be broken. Laging nabe-break ang mga promises natin. Ang Panginoon ay stable siya, firm, tough. Pero tayong mga tao, paiba-iba kung mag-isip. Fickle-minded nga ba? Fickle-minded, di po ba? Pero ang kaisipan po ng Panginoon, genuine po yun, tapat at totoo. Yun po. At ang Panginoon, kung tayong mga tao ay naniniwala sa to see is to believe. It is true. To see is to believe. Pero ang Panginoon po, ang gusto niya sa atin na ibigay natin sa Kanya is believe and you will see. Maniwala daw po tayo sa Kanya at makikita natin ang glory niya. Makikita natin kung paano siya kumilos sa ating mga buhay. Kung ang Panginoon po magaling, He has all the power and might. Kadalasan tayong mga tao nagmamagaling. Di mo ba? Yan po yung reality. Tayong mga tao nagmamagaling. Pero ang Panginoon, He has all the power. He has all the might na gawin po ang mga bagay-bagay na hindi kayang gawin ng mga tao. Yan po yung mga attributes ng Panginoon na siyang ating pangahawakan, kung bakit ang ating Panginoon, our God, is a faithful God. Kaya kung ina-acknowledge natin ang faithfulness ng Lord sa ating mga buhay, ano naman po yung nagawa ng faithfulness na yun sa ating mga buhay? How was God shown His faithfulness to you? Yun po. Number 1, God's faithfulness changes us. Yan. Marami na po, di ba? Marami na po ang nabago mula nung tinanggap nila ang Kristo sa kanilang mga buhay. Because we are better people because of God's faithfulness in mercy and transforming power. Ano po ang nabago sa buhay mo mula nung tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior mo? Marami po, di ba? Nang dahil sa faithfulness ng Lord, binago niya tayo from darkness to light. Yung darkness, yun po yung mga bisyo natin o yung mga pag-uugali na hindi nakakalugod sa Panginoon. Na ngayon, dahil tinanggap na natin ang Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga buhay, ay tinakwil natin yung mga pag-uugali na yon o yung mga bisyo na iyon. Kaya sa paglakad natin sa ating mga buhay kasama ang Panginoon, ay unti-unti nating nakikita ang transformation sa ating mga buhay. Ang pagbabago ay ano po yan? Hindi po yan, it will not come in just a snap of your finger. Dadaan po yan sa due process. Kasi po kung abrupt ang pagbabago, sasabihin naman nila, pakitang tao lang yan. So kung mananatili po tayong lalakad kasama ang Panginoon, yung mapapabilis po yung pagbabago dahil nakafocus po tayo sa Panginoon. Ginaguide niya po tayo at yung no turning back na, hindi na tayo babalik dun sa buhay na pinanggalingan natin. Kasi nagbago na tayo, binago na tayo nung dahil sa faithfulness ng Lord. Di po ba? Kaya mamaya po, i-meditate natin, balikan natin ang ating buhay nung wala pa tayo kay Kristo. At ating i-compare. Malaki po ang pagbabago. Malaki ang pagkakaiba. Malaki po, malaki ang pagkakaiba. So, kung dahil nananahan tayo sa faithfulness ng God, dapat i-maintain din po natin yung pagbabago. Kung iniwan mo na, huwag mo nang babalikan. Yun po ang gusto ng Lord sa atin. Yung pagbabago na pagbabago na pagbabago na totoong pagbabago, hindi yung pakitang pagbabago. Pakitang tao lang ang pagbabago. Yun po. Pangalawa po, God's faithfulness
give us value. The faithfulness of God was demonstrated by sacrificing His one and only Son, Jesus. John 3:16 po, na kahit na kahit na hindi natin pinapahalagan yung ating mga sarili, pero ang Panginoon po, binigay niya yung kanyang bugtong na anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ganun niya tayo pinahalagahan na ganun niya tayo pinahalagahan para tanggalin niya tayo dun sa mundo ng kasalanan. Kasi kung titignan po natin yung paghihirap po ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ayun po ay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So dapat po pahalagahan po natin ang ating mga sarili para worth it naman po yung paghihirap ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para lang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kasi ngayon po ay sinasabi natin na templo tayo ng Panginoon. Ang ating mga katawan templo ng Panginoon. So kailangan po natin pahalagahan ito. Ano ba yan? Nabubulol ako. Pahalagahan. Bigyan natin ng halaga ng ating mga katawan. Yun po. At dahil hindi birong paghihirap po ang dinanas ng ating Panginoon para lang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya dapat ipakita din natin sa Panginoon na worth it yung pag-redeem sa atin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Yun po, kaya yun po, yung God's faithfulness, binavalue niya tayo. God's faithfulness protects us. In times of trouble, His faithfulness is most demonstrated even when we are most unaware of His presence. Yun po, kung tayo po ay may mga mabigat na pinagdadaanan, maaring problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa pera, nagagawa ba nating pagdudahan ang faithfulness ng Lord sa ating mga buhay? Mga kapatid, lagi po natin tandaan na God is always faithful, di ba? Sabi nga natin kanina na kung ang nag-promise ang Lord ay lagi niyang tinutupad. Kaya panghawakan po natin ang kanyang salita. Na lagi din niyang sinasabi, I will never leave you nor forsake you. Kaya kung ano man po yung ano man po yung mga kabigatan na ating pinagdadaanan, idulog po natin ito sa Panginoon. Idulog po natin ito sa Panginoon. At diba sabi nga doon sa Psalms, ano ba yun? 55 something ba yun? Yung cast all your your burdens unto the Lord and He will give you rest. Yun po, hindi pa ako gaanong bihasa sa mga verses, pero yun po, pag may mga mabigat po tayong pinagdadaanan, idulog po natin ito sa Panginoon at siya po yung magbibigay ng kapanatagan sa atin. Yun po, kaya sa panahon ngayon na lumalaban tayo sa pandemic crisis na ito, atin pong panghawakan ang mga promesa po ng Panginoon. Rest into His faithfulness. Believe in His sovereignty. Dahil makapangyarihan nga siya, di ba? Omnipotent siya. Kaya i-claim po natin na ang COVID-19 virus, yan came totoo. COVID-19 virus na ito is already defeated in the name of Jesus.
Pero yun nga, sabi nga ni Pas Bibian noon, there is time for everything. There is time for everything. Kaya Diyos lamang po ang nakakaalam kung kailan niya pupuksain ang virus na ito. Diyos lamang po ang nakakaalam kung kailan matatapos ito. Kaya rest assured lang po tayo na hindi niya tayo pababayaan, na puprotektahan niya tayo sa lahat ng oras. At hindi niya hahayaan na makadapo po ang virus na ito sa atin. Manahan lang po tayo, kumapit lang po tayo sa kanyang salita. At hindi niya tayo pababayaan. Yan po. Number 4, God's faithfulness protects us. Is enough for us. It is the loving faithfulness of God who gives us all things to accomplish His will in our lives. Minsan po, nadidisip tayo sa paniniwalang kaya natin i-handle ang mga bagay-bagay sa ating sariling kakayahan. Which is, hindi po dapat. Lahat po ng mga nangyayari sa atin, lahat po ng mga circumstances natin, maganda man o hindi maganda, kailangan natin idulog ito sa Panginoon. Dahil kung ang mga plano natin, idulog natin sa Kanya, kung ito'y kalooban niya, sigurado magtatagumpay po tayo. Dahil apart from Him, we can do nothing, di po ba? Kaya i-acknowledge po natin na ang lahat ng nangyayari sa atin ay kalooban po ng Panginoon. Kung anumang planong gusto nating gawin, kailangan idulog din natin sa Panginoon. Himingi po tayo ng guidance kasi alam niya po kung ano yung makabubuti sa atin. Jeremiah 29:11. Hindi niya tayo pababayaan, bagkus alam niya po na ipoprosper niya tayo. At lagi din nating i-declare sa ating mga buhay na yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Yun po, siya po yung nagbibigay sa atin ng lakas kung i-acknowledge natin na nagagawa natin ito dahil kay Jesus, na siyang nagbibigay ng lakas sa atin. Yun po, God's faithfulness gives us all things to accomplish His will sa ating mga buhay. Yun po. Number 5, God's faithfulness sustain us. Through the faithfulness of God, we are able to achieve great things. Minsan or madalas, nag-worry tayo sa ating mga circumstances sa buhay. Lalo na ang pandemic crisis na ito na ating kinakaharap sa ngayon. Siguro po, we have to cling unto His promises. Kasi po, the power of God's word sustain our faith. Dahil ang faithfulness ng Panginoon, ang siyang nagpapatatag sa atin, ang siyang nagbibigay pag-asa sa atin, ang siyang nagbibigay kalakasan sa atin sa mga oras na ito. Yun po, cast all your burdens unto the Lord and He will sustain you. Hindi niya tayo pababayaan. Kumbaga, idulog natin sa Kanya ang lahat-lahat. Dahil hindi niya tayo pababayaan. Bagkus gagabayan niya. Magawa natin ito ng tama at naaayon sa Kanyang kalooban. Conclusion number 1, Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart
and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Yun nga po, yung sinasabi ko kanina, na magtiwala lang po tayo sa Panginoon at tayo'y gagabayan niya. Hindi niya tayo pababayaan bagkus bibigay niya sa atin yung mga bagay-bagay na gusto nating gawin sa pamamagitan niya, sa gabay niya. Mahirap man na arukin yung kung ano yung gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. Pero mag-trust lang po tayo sa Kanya at i-guide niya tayo all the way down. I-guide niya tayo, hindi niya tayo papabayaan. Dahil meron na siyang plano na ibinigay para sa atin. Ang gawin na lang po natin is ipagkatiwala iyon sa Kanya. Conclusion number 2, Romans 8:28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Yun nga po, kung ano man po ang purpose ng Lord sa ating mga buhay, kailangan po maging aware tayo sa calling niya. Sana po ako dyan, na dati po, lagi po akong umiiwas. Lagi po akong umaayaw. Pero na-realize ko po, lagi ko pong sinasabi that God is blessing me much more than I deserve. Pero bakit yung calling niya ini-ignore ko? Pero praise God, at nagkaroon na po ako ng courage, nagkaroon na po ako ng lakas ng loob. Kaya yun po, hindi man natin maintindihan kung ano yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Magtiwala lang po tayo sa Kanya dahil sigurado po na meron siyang planong maganda para sa atin. Everything in our lives happens that way for His reason. May purpose, may reason siya kung bakit niya ito ginagawa sa ating mga buhay. Conclusion number 3, Joshua 1:9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Yun po. With God in our side, we have nothing to truly fear. Hindi tayo mangangamba dahil alam natin na ang Panginoon ay laging nasa atin. Nandyan sa ating tabi. Hindi niya tayo pinapabayaan. He will not leave us nor forsake us. Di po ba? Yun po, conclusion number 4, Psalms 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ang sarap pong namnamin yung mga promises po ni Lord. Pero, ang ano po dyan is, paano natin makakamit yung mga promises ng Lord na yan? Ng Lord, promises niyang yan sa atin. So, we are confident enough that God's grace and care is with us. Let us just rest assured that God will always be our shepherd and friend. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ang ganda po, di ba? Ang gandang namnamin yung mga pangako po ng Panginoon. So, ang sa atin po is let's just cling unto God. Cling unto His promises. Always count on Him, because when God makes a promise, He always fulfills it. Ang Panginoon na nagmamahal sa atin ng tunay, ang Panginoon na faithful, ang Panginoon who keeps His promise, ang Panginoon who keeps His warnings sa mga who keeps His warning na kung nag-disobey ka sa Kanya, asahan po natin na may pagpapalo, may consequences pagpapalo. But if we obey Him, there will be great, wonderful consequences. Pagpapalang siksik, liglig at umaapaw po ang ibibigay sa ating ng ating Panginoon. Kaya mamilit po tayo kung ano ang paniniwalaan natin at hindi natin paniniwalaan. Dahil ang Panginoon
Ang Panginoon na totoo, ang Panginoon na hindi nagbabago, ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon na may alam ng lahat, ang Panginoon na present sa lahat ng panahon, ay siyang Panginoon na nagmamahal sa iyo unconditionally. I-reject pa ba natin siya? Hindi, di ba? If we say no to God, mga kapatid, for sure, you're gonna have eternal disaster. But if we say yes to God, for sure, you're gonna have eternal blessing. The choice is yours, kapatid. To God be the glory po. Atin lang pong ialay ang kantang ito para sa hapon na ito, sa mensahe niya na ano ko lang po ito. Bago tayo mag-closing prayer. And all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. And all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For far you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For far you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Yes, O Lord, you are worthy of it all, Panginoon. You are worthy of it all. For far you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You can have it all, worthy Jesus. You withheld nothing, so we pour ourselves back out. So we pour ourselves back out. So we pour Yes, ourselves Lord, back you deserve all of this praise and all our praises, Panginoon. You deserve all the glory, Panginoon. So take it. And night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night,
Night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For far you are all praise.